Hello nice people! This is your Mommy Iza. Welcome to our channel, Mommy Iza and Iza Vlog. For today's video guys, nandito na naman kami ng aking anak sa subdivision kung saan dito nakatira ang dating Pangulo. Almost 1 year na rin kaming nakapunta dito noong nakaraang taon, pinaka last yata last August. So kitang-kita, walang guard house, walang security guard, in and out yung mga tao dito, labas-pasok, ika nga. Last year, kasi nga nagdadagsaan yung mga bumibisita, meron ditong mini police station, para syempre tingnan na maging maayos ang subdivision na hindi makakagulo yung mga bumibisita. So kitang-kita na maayos yung lugar, tahimik, mapayapa, at marami ding mga may kaya sa buhay na nakatira dito na site. May mga bahay naman talaga ang dating Pangulo. Actually, isa sa bahay niya ay kanyang dinonate sa mga cancer patient para may matirahan habang nagpapagamot o nagpapakemo. May bahay din yung kanyang partner na si Madam Hanelet, pero pinili niya ditong tumira at gustong tumambay dito kasi gusto niya yung simpleng pamumuhay. Kaya nga yung mga kanyang mga neighbor nung siya ay bumaba na sa pwesto bilang Pangulo, masaya kasi lagi siyang nakikitang nasa labas ng kanilang gate na nakaabang, nakipagchismisan dahil may pagkamaritis yata itong dating Pangulo. Charot. Nakakalungkot lang isipin na yung Pangulong maraming nagawa sa bansang Pilipinas, yun pa ngayon ang nakadetain. Actually nga more than 1 year na siyang nasa ICC dahil nga sa kasong crimes against humanity. Para sa mga Pilipino, Duterte did not start the war to kill. He started to save thousands of Filipino lives. He gave drug addict to change and surrender to choose a better life. Ika nga, may pananawagan, tukhang, kung sa Bisaya pa, tuktok at hangyo, na sumuko na sila para magbagong buhay. But many refuse, continue stealing, continue using, and killing innocent people. Remember this, drug addict had a choice, but the innocent don't have. Duterte choose a side, the side of protecting the innocent and helpless. Duterte make the streets safe. Women could walk at night without fear. Families could sleep peacefully. Kaya para sa mga Pilipino, the best president si Duterte. Opinion yan galing sa milyon-milyong Pilipino. Kitang-kita kung gaano siya kamahal ng taong bayan kahit mag-4 na taon na bumaba siya sa pwesto bilang Pangulo. Para sa mga Pilipino, siyang pinakamagaling of best president. Look at now, our country, yung nasimula ni Duterte na ayusin ang Pilipinas, ngayon, grabe, bumalik ang druga, krimen sa bansa at nationwide rampant corruption. Ika nga, walang nagawa para sa bayan, puro pamumulitika. Nothing about the Filipino people, nothing about the project, nothing about the economy. It's all about one name, how to destroy the Duterte. Huwag ma-HB yung mga loyalistang bangag ha, real talk lang. Nakakalungkot mang isipin pero yun ang katotohanan, ang Pilipinas nabaon sa utang, krisis ang Pilipinas ngayon. Sana may mga politiko tulad ni Tatay Digong na kayang mahalin, ipaglaban at mamuno ng tapat na may puso at may malasakit. So anyway guys, ito yung bahay ni Tatay Digong. Tahimik nga mingaw kung sa Bisaya pa, pero may nakabantay pa rin dyan, kailangan dahil mahirap na. So ayan guys, ikot-ikot lang kami dito. Ayan guys, tapos na kaming dumalaw sa bahay ni Tatay D. Since malapit lang siya sa SM, ayan, yan po ang SM guys, kita nyo na, ayan. Medyo nagutom, so kain muna daw kami sa Jollibee. So, lakad-lakad lang tayo guys. Ito ang kagandahan sa Davao, tahimik, safe, diba? Kahit maglakad-lakad ka dito, kahit naka-cellphone, diba? Kampante ka na walang hahablut, walang riding in tandem, nahahablut sa iyong bag o iyong cellphone. Ayan, malapit na kami sa Jollibee. May Jollibee dyan, So, malapit lang sa
SM. Ito lang yung bahay ni Tatay Digong. Dito sa Doña Luisa Phase 1. Ayan. Halika na. Tingin-tingin din tayo sa may side. Lisod na Maliksan. So, medyo traffic. May pagka-traffic. Kasi nga 3 p.m. na eh. Lakad-lakad. Dala na rin, no? Walking is a best exercise. Charot! Okay. Medyo matraffic na. Pero bilis pa rin umusad yung traffic. Ayan. Kaya hindi ma-high blood yung mga driver. Saan na nga yung Jollibee? Ayun. Ayun na. Ayun na si Jollibee. Ayun na siya. Okay. Ayan, matraffic pero uusad agad. Kaya hindi ma-high blood yung mga driver. So, eto na. Ito na yung hinahanap ng anak ko. Si Javi. Ayan ang anak ko. Excited na yan. Kaya, pasok na tayo dyan. Hi, Javi. Sana tumatanggap dito ng Solo Friend ID. Parang may discount. Ayan. Bye, guys!